si Sir Voltaire Valdez. Magandang tanghali! Magandang tanghali, Pepper sa Helen. Muling pagkakataon na ako'y nakasama ninyo dito at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Mindoro Occidental. Siyempre sa ating governor. Alam ko ngayon ay kasalukuyang nagpupulong tungkol po sa PADAC sa Peace and Order Council meeting po. So may kaugnayan sa Peace and Order. Ito ay yung PPOC po. PPOC, okay. Yung binanggit ko kanina, di ba, mga katutubo, mahilig din sa sports ito, di ba? Opo, alam mo, kay Perch, ang laging pangarap ng mga yan ay makatayo lang ng isang simpleng palaruan ng basketball ay tuwang-tuwa na yung mga yan. So, sa tulong nga po ng Seventh-day Adventist, nakapagpatayo tayo nila governor ng basketball ng Samantay. Talaga sa Mantay? Oo. Saan ito? Sa Sitio Mantay po. Malayo yun. Malayo po yun. Yung mga semento nun, chopper pa po ang nagdala ron. Talaga. So meron ng court doon. May Meron na po, basketball meron na po. court. May bola na, ha? Ang pangarap nga nila yung salamin daw eh. Sabi ko, baka, yung board. Baka naman basag yung... Hindi naman salamin yun. Ano yun? Fiberglass. So ngayon, ano itsura doon sa kanilang covered court? Meron din cover? Wala po, ano lang siya. Open. Open lang po siya. Sa Mantay yan, ha? Kausap ko yung kanilang punong tribong last week doon. Ang hinihingi nila ngayon, yero, para doon sa kalungan ng committee nila. Stage. So, sabi ko, mayroon tayo sa Mambura pa, hindi pa nadadala. Mayroon silang league? May liga sila? Mayroon din po sila ron. Actually, first last year, nagpaliga tayo ron eh. Alam mo, minsan Giniganigop ng mga uniform yun eh. nakapanood na ako ng basketball ng mga katutubo eh. Magagaling naman po yung mga yan. Magagaling, oh. At nakakatuwa doon ng pabasketball natin sa Mantay. Ang ginawa namin mga muse, si Ma'am Sally Lamuca, saka si Ma'am sa PhilHealth, si Ma'am Connie. Talaga? Sila nag-muse doon. Sa tanang buhay daw nila ay doon lang sila nakamuse. Naparampa sila doon, ha? Nakakatuwa rin yan. Nagdi-dribble din sila, nagsushoot, Opo, gano'n? yung same yung amateur type natin na basketball. Gano'n din, Talaga? Ano lang pagkakaiba? Ay, siyempre, hindi masyadong mahigpit doon sa mga ruling. Correct. Yun lang naman, siyempre. Pag dito kasi, highly technical yung mga usapin. Nakabag sila habang galaro. Hindi na po, nung nakaraan niya, binigyan niya ni Gob ng uniform yung mga yun eh. Talaga? 4 na teams, binigyan ni Gob ng uniform. Sa tulong ng 70 Adventist sa Philippine Army, ay naidaos natin. Ikaw na nagbigay ng bola. Opo, ito po. Lagi naman tayo nagbibigay sa tulong si Rexel, ay nakakahingi naman yung... Alam, maganda yung magkaroon ng inter-municipality na mga katutubo natin na... Per tribe naman, ano? Pero halimbawa, katutubo ng San Jose, laban sa katutubo, yung mga bawat bayan. Pwede naman po yun at may prepare lang mas maaga kasi... Bawat administratibong unit, no? Labanan. Yun yung plano natin na itong November kung makakahirit tayo ng mas magandang pondo sa Arawatan Festival ay Kasama na sila. kakasal natin yun. Ayun. Okay. Alam mo, sunod-sunod, ang mga natatanggap na ayuda ng ating mga katutubo mula sa ating provincial government to Governor Ed. Kamakailan, mahigit na 50 mangyan leaders sa Samarika nakatanggap ng insentibo. Ganon din, dito sa MAPSA, sa Sablayan, nakatanggap din ng mga ayuda. Ito na, Kepers, yung pinaghirapan ng pamahalang panlalawigan natin sa paunang mahal na governor natin na makapagtayo ng mga admin unit sana. Kaya lang legally ay na-question tayo at hindi na ipasa yung ordinansa. Pero bagkus man hindi na ipasa yan ay nakapagpalabas pa rin yung ating mga governor ng executive order na magtatayo ng Indigenous Cultural Community Affairs Extension Service Program sa ating mga pamayan. The same po yung composition ng mga pamunuan nila, yung biyaya, nagayat na sinasabi ni governor na pondo para sa kanila, yan pa rin po yung matatanggap nila. So bahagi nung gayat na yun yung kanilang mga honorarium ng mga ating mga officers doon. At yun po yung naibigay natin last week. Kumbaga yung pay, kabahagi na sila. Kabahagi na po. From 20% natin, mayroon silang 18 million. Yan ay, oo. Ngayon, ang project nun, puro bahay pulungan. Ngayon, baka pinipirmahan kasalukuyan ni Gob ngayon yung program mo box dahil ni-revise po eh. Dahil may mga adjustment tayo ng price ngayon. Sir Voltaire, napansin ko lang, no? Talagang pagka merong ilalapit na tulong itong ating mga katutubo, unang-una lagi sa listahan nila magkaroon sila ng bahay pulungan. Gaano ba ka-importante yung bahay pulungan sa mga... Mayroon po kasi silang buwanang pagpupulong. Lahat ng mga usaping panloob ng pantribo,
doon nila dinadao sa bahay pulungan. Kaya napakahalaga po yung bahay pulungan sa kanila. Talaga, kumbaga, pag nagkaroon pala sila ng project, yan talaga ipa-prioritize Kaya sila, nga po. no? Kaya yan po yung natutukan din natin mahal na governor na pinagbigyan lahat ng kahilingan nila na ngayong taon ay 21 na units yung itatayo po ng provincial government natin. So, ngayon. 21 din na bahay So itong Opo. pulungan. yung ating administratibong unit nagkaroon ng teknikalidad. Opo. Pero papalitan na lang Ginawa na lang po natin ayon po sa rekomendasyon Beleda ay gawin natin extension program under the office of the governor yung programa direct po dun sa mga katutubong pamayanan. Yun pa rin po yung mga ganun pa rin po yung binuong mga katutubong pamayanan, sila pa rin po yun. Binago lang natin yung approach po ng programa. Oo. Pag may gusto talaga, may paraan. Opo, No? Kaya kita mo dyan si Governor, pagka ginusto niya talagang makatulong sa mga katutubo, meron talagang magagawa kayong paraan. Pero Nakalaki po ng impact represent. Kung dati ay nasa 20% lang yung partisipasyon nila sa mga gawaing pang komunidad natin sa government, ay ngayon isang tawag mo lang, kita mo talaga yung tiwala nila sa gobyerno na, sa pamamahala ng ating mahal na governor. Yung tiwala nila kay Gov, grabe. Kita mo talaga yung pagtanggap nila ng mga nakatutubong pamayanan. ang maganda kasi dyan, kahit na may dadayo rito ng mga taga Quezon City youth, kamakailan, ano? At may dumadayo mga taga ibang lugar, pinapakilala sila, iniharap sila doon sa ating mga katutubo. Opo. Ay, kung titinan natin, kung ako lang ang tatanungin, talagang isang yaman sila ng lalawigan. Hindi lang natin sinasabi ang yaman natin, yung gubat natin, yung tamaraw natin, yung ano man yung mga buhay ilang. Kayamanan din natin itong mga bahagi ng kasaysayan natin itong mga katutubo. So nasa na ngayon yung, anong tawag dito ngayon? Extension program po. Extension program. Nasa na ito ngayon? Actually po ngayon ay kasalukuyang kaming nag-schedule na ng iba't ibang mga activities per community nila. Ngayon, kapulong ko lang kanina ko first, nakita mo naman kanina yung mga kasama ko. Yun na may mapamunuan ng bangon. Nandyan ngayon sa opisina. Pinakain ko lang Bangon? dito. Saan yung bangon? Saan yan? Dito sa Kalintahan? Rizal po yan. Rizal. At may kanya-kanya po silang mga nakatakdang gawain na Helen, Kuya Perch, na doon tayo nag-ride. Ang target namin po ngayon ay yung data collection na. Okay. Kasi napansin natin last drought nung mga nakaramang taon ay hindi sila nakatanggap ng mga assistance from Department of Agriculture kasi wala tayong data. Sino ba yung may mga RSBSA na, yung mga registered na? Okay, oo. Meron pa bang, kasi para pag itong mga pamunuan na ito, sila ngayon yung mag-aalam. Ilan ba yung senior citizen natin dyan na hindi pa nakakatanggap? Para ilalapit natin yung regular program ng government natin, national or local government natin, ilalapit natin sa kanila sa pamagitan ng katutubong pamayanan na ito. So yun ang nasa ilalim ng extension program. Opo, sa opisina po ng governor ng ICAO. Po. Ganda, no? Isa pa lamang yon Opo. sa nakapaloob sa extension program. Ano pa? Doon po sa 20% din po, taon-taon po meron silang pagtukoy. Tapos na sila ngayon, para sa 2027. Natukoy na nila? Nagtukoy na po. Okay, Hawak okay. ko na po yung mga tukoy nilang project. Okay. Ngayon, Silang gumawa ng project na yan? Sila po. Okay. Dumaan po yan ang nakakatuwa sa Iraya nga lalo Meron pa silang mga pagdangkal. Dumadaan sa kanilang kultura. Yung sarili nilang pamamaraan. Pamamaraan sa pagtukoy ng mga pangunahing pangangailangan nila. Hindi tayo. Hindi tayo. Tayo lang, tagapagpakain na lang, tagapagpadaloy, pagpakain, ganun lang. Tagagabay. Sila sa sarili nilang pagdedesisyon po yung ginagawa nila. Yung nagdidesisyon dyan, sila yung, kumbaga, sila yung bumubuo ng kanilang ano tawag ito? Yung extension program. Team. Maliban po doon, Perch, yung extension team natin, iba pa rin yung IPS nila, yung Indigenous Political Structure. Pag nadesisyonan nung extension team natin, dadaan pa rin sa IPS kasi yung pinaka advisory council nila, parang Council of Elders nila, yung IPS. Basta lahat ng mga pagtukoy na lalo yung mas malalalim na issue, dadaan yan doon sa IPS na tinatawag. Indigenous Political Structure. Hindi man ito kumokontra sa mga programa ng NCIP. Hindi po. At actually, yung DCIP, katuwang po natin dito ang maganda ngayon, kahit papaano yung ugnayan, napapaganda natin yung ugnayan ng NCIP sa kanong provincial government sa pagpapadaloy ng mga projects natin sa katutubong pamayanan. Kanina may kasama na mga katutubo kanina. Opo. Sila ba may kahilingan na pinaparating? Opo, ay okay naman na kay Gob po. Nag-okay na si Gob na kunin na lang nila doon yung saryot nila. Anong sir?
Yung chariot ay saryot. Paano ba? Marunong sila Marunong mag-drive? na po, opo, marunong na po. At Makakarating sa lugar nila. opo. Okay. Ang ginagawa nila, yung sa malalayong pamayanan, meron silang mga tukoy na area na pinag-iiwanan nila. Ang gusto nila, kayo na usapan namin, si Ma'am Lai, kasama namin kanina sa PDR, nag-uusap kami kung ano yung unang ninyong kaisipan pagka meron kayong sasakyan. Ay kasi daw mababa ang bili ng kanilang mga produkto pag doon. Baka mas mahal daw pag madala nila Okay. Oo naman. sa pamilihan. Tama. Kasi kung pupunta ka naman negosyante ron, nagpagod ikaw magpunta rito at bigyan niyo yung presyo sa gusto Kaya ko. nga po. Samantala kung madadala sa kabayanan, mas magiging magandang presyo. Kaya nga po. Mas Actually, kikita isa na sila. lang tribo yung hindi natin nabibigyan niya po eh. Itong bangon na lang. Ng saryot? Opo, ng sariyot. Ng sariyot. Talaga? Opo. Oo. At saka, Ano yung kanila namang ano yung kanilang dapat namang gawin para mapangalagaan yung saryot? di tinuturuan din po sila. Pagka in-award po yon, may mga nag-orient din po sa kanila. Nagtuturo. Opo. At tayo naman po ay lagi tayo sa pamayanan nila. Ay minsan, katulad ng pinamigay natin nila noon, pati mga traktor, minsan tayo na rin yung nagbibili ng ibang pyesa na hindi nila parang tulong na rin po natin sa kanila. Oo. Ang counterpart nila, alagaan. Alagaan po. Okay. Opo. oo. Kung may panglagang saging, ayos din naman. Yun ang kalimitan mga produkto nilang ibinababa no? So, Opo, mahalaga opo. talaga merong saryot o Saka chariot. yung sabi ko nga sa kanila nung pulong namin, nung award, nung pamigay natin ng incentive nila, mahalagang tulungan nyo ang provincial government na makapagtatag ng isang datos Yeah. ng mga katutubo. Kasi lahat ng mga gawain ng proyekto ay nakabase lagi sa datos. Yeah. Pag wala tayong baseline data, ang mahirap po eh. Lahat ng proposal natin kailangan naka-database tayo. Correct. Para malaman nila Ganito lang. kung ilan sila, kung ilan yung mga matatanda. Ang mga pinapagawa din namin ni Gob na ngayon sa amin, ang utos niya, at naibigay ko na rin yung information sa mga leader natin sa pamayanan, magtukoy ng mga early graduate ng mga katutubo. At graduate ipapasok ng kolehiyo. ng kuleyo at Okay. ipapasok natin sa government internship program. Sa datos ninyo, marami na bang makatutubo natin ang graduate ng kolehiyo? Opo, nagulat nga po si Gob nung awarding natin last November. Nagbigay tayo ng parangal doon sa mga nag-graduate, ng mga katutubo at mga passer natin. Yung kasama Passer ko, ng civil service. saka let. Yung- Yung kasama ko na dyan ngayon, pinirate natin from LPT siya. Pinirate natin, alam mo si Nuragan Iwan, dyan sa opisina ko ngayon. Siya yung program coordinator natin dito ngayon. Let passer na sa civil service passer. Katutubo siya? Katutubong buhos po. Minsan nga, Bayan dalhin mo ating ma-interview rito. Ano? Opo. Siya ay So- taga saan? Taga Rizal po. So, siya na tumatao dito. Hindi po, kasama ko yung Kasama mo sa ano, Tinuturuan ko rin. lakad. Bala, siyempre, pagka wala na tayo sa province, di siya na yung tatayo dyan. Di alam niya na yung mga... Nasaan yung mga graduate natin at yung mga board passers natin, yung ating mga let passers? Marami na pong nagtuturo. At saka yung iba, nasa mga local government na rin po nila. Ngayon, may mga applicant na rin tayo ngayon. Kaya lang siyempre, July pa yung mga hiring uli natin ng panibago. So, saka subject na rin doon sa availability ng funds natin. Hindi naman pwedeng mag-hire tapos Correct. 3 months lang, wala na rin dahil hanggang doon na lang yung funds natin. So yan yung ilan sa mga data na binubuo nyo ngayon. Kung Opo, nakikinig, may nakikinig ngayon na ating mga katutubo at hindi pa ninyo na ibibigay ang mga pangalan ninyo. Kayo yung isa sa mga tinatawag nating early graduate. Yung mga O kaya mga gumraduate. graduate po Oo. na sa Oo. nasa papasya sa pamantayan ng GIP program natin ng Department of Labor. At Pa-priority sila. ma-priority natin sila. Mayroon po tayong tanggapan sa Sablayan na pwedeng mag-submit sila ng kanilang Yun. biodata doon. Dito sa Magbay. Magbay Meron naman. kita sa Mamburao. Ano po. At malimit naman kami. Meron tayong mga extension program sa bawat katutubong pamayan. Pwede rin po kayo doon sa mga leader natin doon lumapit. Kapag ikay nasa pamayanan, tinatanong mo rin ba sa kanila, ano ang gusto ninyong maging? Opo, may limit naman po yung Kuipers na pagdadaanan ng kwento. Simple kasi yung kanilang satisfaction sa buhay. Yun lang, may makain sila, mayroon silang similya uli. Katulad ngayon, nagpaghahanda na ng kanilang kaingin. Mayroon lang similya, malimit yung naming kay Gob, yung mais na mga pantalim nila. At magkakaiba kasi pag iba-ibang tribo eh. May mga tribo din kasi na na rin, yung civilized na rin. Itong gubat nun, ratag nun, civilized na rin yung mga yan. Yung Iraya. May mga ilan lang na talagang hindi pa masyado.
gumagamit na ng mga makinarya, marunong na, merong mga ganun din naman eh. Tapos may mga palayan na rin sila na maluluang. So, yung iba, itong baon hindi masyado, talagang nasa upland pa talaga. Tulad doon mostly. sa Poy-Poy, ang hiningi nila kay Gov ay pambili ng kalabaw. Apo, may mga ganun din po. Oo. Kalabaw. Eh kasi nga, Instead yung mga machinery talaga, kalabaw ang pinipili. opo, kaya nga, sabi ko sa kanila lagi minsan, wag na tayong magbili ng mga ganyan. Total lagi namang hakata saka bigas ang hinihingi nyo. Puro na lang hakata at saka bigas. Nagbibiruan din. Pero kung titignan nyo, maliit lang yun. Kung pwede nga lang itong 20% pambili natin ng mga hinihiling nila eh. Gagawin na kailan. Bawal kasi sa batas na yung 20% ay idadivert na Gagastos sa ganyan. iba. Kasi maliit naman yung pondo natin para sa ibang mga projects. So, ang mahalaga po ay sinigurado ng Governor Ed natin na sa kabangbayan ng pamahalang panlalawigan ay may taon-taong pondo sila. Yan, sigurado na. Sigurado na. Kasama na talaga sila doon. Sasama na po. So, yung lagi binabanggit ni Governor Yung pie, Ed, no? yung pie, yung bulog. Yung pie, no? So sa pay talagang kasama Meron na Kasama talaga na po sila siya. Sa kabahagi. 20%. Alam mo, ang galing-galing talaga ng nangyayari ngayon na nakikita na we-witness ng dalawang mata natin yung uri ng pag-alalay at totoong pagmamalasakit sa ating mga katutubo. Totoo talagang na ano eh. No? Ramdam nila yung Nararamdaman. pamahalaan. Oo. Ramdam nila ngayon yung pamahalaan. Yung ngayon na makikita mo, meron ng mga nakalista sa na halimbawa yung sa RSBSA. Opo. Hindi na lang yung mga taga dito, taga Patag. Ayan, opo. Meron ng mga taga Bundok. Sa PhilHealth, na-registered na sila sa Sila PhilHealth sa natin. PhilHealth. Di ba? Noon kasing una, gustong humingi ng ating katutubo, hindi alam kung saan pupunta at nahihiyang Opo, opo. pumunta, nahiya may pag-usap. Ngayon alam na nila kung saan sila pupunta. Kasi kaya, Maganda kasi yung approach ni Governor eh. Oo. Ilalapit ni Yung- yung gobyerno sa kanila. Hindi na Oo. sila kailangan pa yung Oo. laging pupunta doon sa Kapitolyo. bakit nga ba nagkaroon ng mga senior citizens Kaya nga ID ang po. mga yan at nagkaroon na ng mga birth certificate dahil inilapit ng pamahalaan, sila ang bumaba, tayo ang bumaba sa kanila at lalapit para sila ay marehistro. Ang kinakatakutan lang namin, Kuya Perts, at hilin lagi ni Governor, lalo ako, Ah. pag alam nila si Governor darating. Mm-mm. Yung asahan mong 50, times 5 mo yung bilang. Yung pagkain ngayon mo pa ba? Guyot yun. Yun At yung talagang tawag pupunta nila. talaga. Ay, no? pupunta Oo, talaga. Oo. Nakakatuwa kasi yung tiwala nila Yan. sa Paano pamahalaan. nila tinatanggap sa siguro ba talagang nakakahalubilo, Nakahalubilo sabay po. kumakain ng mga katutubo, talagang Nakakamay. Nakakamay. Oh, nakakamay. Oo. Saka yung pag upo lang sa gilid, hindi na kailangan ano pang ilagay mong upuan. Siguro, Oo. sasalpak lang dyan sa lupa, sa kukwentuhan. Oo. Well, nagtatawanan na sila. Ang hindi ko lang kaya kay Gob ay inaabot ng alas 12 ng gabi, nakikipagkwentuhan pa. Tapos alas 4 madaling araw, gising na uli, magkukwentuhan na uli. Kaya hindi pwede kay Gob yung tao niya ay patulog-tulog din talaga. Dapat Oo. sabayan yung pagkilos ni Gob. Tsaka nakakahiya na yung gobernador mo gising na ipagkwento, Gising na, ikaw tulog itutulog. pa. Oo. Sa'yo naglalakad, ikaw nakasakay. Oo. Ay. Sabi ni Rodolfo Asejo, ni engineer, sabi Si niya, engineer, pa-shout out, Sir Voltaire Valdez, idol namin yan. Ah. Ganado sa paglilingkod. Oh, Ingat binabati lagi, ko idol. pala yung mga focal persons na kasama ko. Ano? Alam mo yan, nag-meeting kami last week. Ang dami naming pupuntahan sana. May Hong Kong, may engineer siya, nagsuggest, saan yun? Parang Iran ata ang gusto ng engineer siya eh. Ang kinabagsakan namin, Apo Rep, ay kay Ma'am Malu pala. Ma'am, good morning. Ano Ma'am Isa. pagpupunta kayo, halimbawa sa Hong Kong, magandang i-cover din namin ni Helen yun eh. Para makasama Hindi, na. basta ang request ko lang lagi ay pwedeng maghiwalay din ako kay Engineer Asiho ng kwarto, tsaka kay Pastor. Lagi sinasama lang ako kay Pastor kay Engineer, kaya tuloy hindi ako makalabas. Sige, Ay, Ma'am sir. Joy pala, si Ma'am Joy Delpin, tsaka yung mga ibang kasamahan natin. Oo nga, sir. Sir, sir, nakikinig yung buong oo nga eh. Buong pamilya. Buong katutubo na sa buong lalawigan. Oo. At baka nakikinig din yung katutubo ng ibang mga lalawigang nanonood sa atin ngayon. Ano yung mensahe mo sa kanila? Ako lang, edi sana mayroon din silang ganadong lalawigan. Hindi kasi seryoso kasi yung pamahalaang palalawigan po ng Occidental Mindoro sa pagbigay ng serbisyo, paglalapat ng serbisyo sa mga katutubong pamayanan. Ako nabuhayan ako ng loob nung si Gob ang naging governor na nakita ko yung sablayan kung paano niya inalagaan yung mga katutubo roon. Actually, ganyan din kami sa Rizal nung nagsimula kami magbigay ng incentive sa mga opisyal ng mga katutubo sa Rizal doon, ginawa din namin. Pero yung approach kasi ni Gob, parang
parang buong gobyerno yung dinala niya dun sa katutubong pamayanan. So ang amin lang ay magtiwala, patuloy ang tiwala sa ating mga governor, ng ating mga katutubo. Alam ko yung mga katutubo, binigyan nga ni Gob yung iba ng mga radyo sa Mantay. Maraming radyo pinamigay si Gob doon eh. Nakikinig yung mga yan.